Si Jesus at ang Samaritana. Pakinggan po natin mabuti. Medyo mahaba po ito aking pong sabihin. Nabalita ng mga Pariseo na lalong marami ang nahihikayat at nababautis mga ni Jesus kaysa kay Juan. Ngunit ang totoo ay hindi si Jesus ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Nang malaman ito ni Jesus, ay umalis sa Judea at bumalik sa Galilea hanggang sa Samaria, siya ay doon siya nagdaan. Dumating siya sa isang bayan doon na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito, sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos natanghali ang tapat noon. May isang Samaritanang dumating upang uminom. Sinabi niya Jesus sa kanya, maaari bang makiinom? Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, kayo Hudyo at Samaritana ako, bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot siya, kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. Ginoo, wika ng babae, malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot siya, ang umiinom ng tubig na ito'y muli mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, pabalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Doon muna tayo sa hanggang verse 14. Jesus at ang Samaritana. Buhay, tubig. Dito pinag-uusapan mo rito yung nagbibigay buhay. Kuya John, yung nakikita mo dito sa akin mong binasa na ito. Mga kapatid ba, Jesus at ang Samaritana. Ayon po sa Panginoong Jesus, ang sino mang humingi ng tubig galing sa Kanya ay hindi na muling mauhaw at magbibigay sa Kanya ng buhay na walang hanggan, na Diyos lamang po ang makakagawa. Yun. Totoo yun. Ang Diyos lamang makapagbibigay na talaga ng buhay na walang hanggan. Makakaliwanag mo naman talaga yan eh. Wala na iba. Hindi ba ibibigay mo yan ng sino ng tao? Ang Diyos lamang ang makapagbibigay talaga niya. Maliwanag. Kuya Ben, ano po ang inyong pananaw? Tingnan muna po natin yung pagpapakilala sa mga karakter. May karakter dito. Yung Samaritana at si Jesus. Si Jesus kasi ang binibilang isang Hudyo eh. Di ba, Kuya Bert? Yun ang ano eh. Talagang Hudyo siya. Oh, yan. Talagang Hudyo siya eh. Bilang siya sa Hudyo. Ang Hudyo ay galit na galit sa mga Samaritana. Sa Samaritan eh. Kaya nagugulat talaga yung mga babae dahil Samaritana. Sabi niya, Hudyo ka eh. Bakit ka lumala sa akin? Bakit kinakailangan na ako yung maghingan mo ng tubig? O tulungan ka para painumin. Diba? Dito, makikita natin, si Jesus walang tinitingnan. Walang pinipili. Si Jesus ay Diyos ng lahat. Si Jesus ay Diyos ng makasalanan at banal. Si Jesus ay mahal niya kahit na sino. Ang problema lang, papaano mo siya kikilalanin? Papaano mo siya masasabing ikaw ay mahal ni Jesus? Yun ang pinakamahirap dito eh.
Kaya yung babae, alibalong bantulot yung Samaritana dahil hindi niya kakilala si Jesus Pero maniwala po kayo, sapagkat dito sinasabi nga, sabi niya dun sa babae, ay marahil kung kilala mo lang na ang tubig na ibibigay ko ay hindi katulad ng tubig na kinukuha dun sa balon, marahil, hihingi siya. At baka lahat ng maaari, humingi na siya lagi ng tubig kay Jesus. Ganyan naman po tayo lahat Kapag nakita ng tao, doon muna tayo sa lugar na praktikal ng pangkaraniwang tao. Kapag yung tao maraming pakikinabangin, ay hindi kayo hiwalayan Yung mga sa kaibigan lang. Yan po nung araw pa, karanasan ko yan Napakarami mong kaibigan, pag marami ka rin ibibigay. Napakarami mong kasama, kapag magaling kang mag-blowout. Napakaraming mga taong tagasunod ka, kapag nakikita nila, mayroon silang malaking mapapakanabang pagdating ng panahon at pagdating ng araw, may preparasyon. Para din yan sa mga lalaki na nanliligaw, ngayong panakapanahon na ito, kapag nakita nila safe na safe sa lalaki at talagang mayroon, talagang sinasamahan niya ng babae. Katulad nitong pagkakatingin nitong sa Samaritana kay Jesus, wala siyang alam Pero, nung malaman niya, nung nangyari, gusto rin niya makatikim ng tubig at makakuha ng tubig kagad. Sapagkat wala ng pagkaway, sapagkat totoo nga sinasabi ni Jesus, dito, yung iinom mula sa balon na pagkukunan ng tubig, doon sa balon pinaghulugan nito ni Jose, kung natatandaan natin doon sa kasaysayan ni Jacob, doon sa kanyang 12 tribes of Israel ito na yung si Jose inihulog at iniwan ng kanyang mga kapatid. Di ba panahon ito ni Moises pa nung araw At si Jose ay nung makaligtas ay naging isang kung matatandaan po ng mga tagapakinig at ng ating pong mga nagbabasa ng Biblia, ito yung naging isang mataas na nagkaroon ng isang mataas na tungkulin nung kapanahonan sa Ehipto, At napakano talaga yung kasaysayang yon. Pero sila rin nata yung mga kapatid niya yata yung para mapakinabangan ibinenta Hindi siya yung siya yung akala nga nila patay na si Jose. Doon sa balon na yun Pero nung makaahon nga yun mas maganda yung pangyayari sa buhay ni Jose. So kaya kung patitingnan po natin, itong balon na ito ay balon ng buhay Balon ng buhay kasi ang tubig nung araw napakahalaga Kahit sa ngayon sa desierto doon sa lugar na ngayon, mahal ang tubig doon kaysa dito sa atin. Mura doon ang langis. Kung makikita po natin, kasi ang tubig binibigyan na tawag natin dito, buhay, nagbibigay ng buhay. Hanggang sa ngayon ito yung salita na ginagamit, ang tubig ay tubig ng buhay. Pero ang kaibahan, the difference between dun sa tubig na sinasabi at yung tubig na sinasabi na galing kay Jesus, may malalim, mas malayo, napakalayo ng bahaging ito. Sapagkat ang binibigyan ng pagkaalis ng pagkauhaw mula kay Jesus na tubig ay yung pagkauhaw ng ating kaluluwa. Yung pagkauhaw natin sa pananampalataya. Yung pagkauhaw natin ng relasyon sa Diyos. Yun ang ibinibigay ni Jesus. Marahil sabi ko po sa inyo, gaya ng sampul ko, kung alam lamang nating lahat na mayroong kang pakikinabangan, ay hindi mo na iwanan. Mabuti na nga lang, hindi rin ako makahiwalay na kay Kuya Joe kasi palaging may pagkain to Laging may pakain si Kuya Joe tuwing uwi. Pero sa totoo po mga minamahal kong mga tagapakinig, mga kapatid, kung kayo rin po nasa kalagayan, kung kilala nyo lang si Jesus, hindi nyo talaga siya tatantanan at iiwanan. Bagkos, susundan-sundan nyo at hihingi nyo ang lahat ng bagay na nasa Kanya upang makamit lamang ang buhay na walang hanggan, ang buhay na pangako sa bawat Kristiyano. Amen. Kuya Bert, medyo laliman pa po natin ng kaunti dito sapagkat dito sa bandang mahaba nga ho ito. Meron ho rito isang parte na sinabi rito na
Dumarating na ang panahon na ngayon na nga na ang tunay na sasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. So, medyo, ano po ang maibibigay ninyo pa ng mga paliwanag